next na tututukan na ng seniors ay magkaanak na si Kim. Si Paulo na lang ang magtrabaho. But Kimmy will have to appear in Showtime and ASAP. Pero may tatapusin pa silang pelikula for 2026. Still, we will support you, Kim Pao. Kahit married na kayong dalawa, mahal na mahal namin kayong dalawa. God bless us all. Yes, tama po kayo dyan, Ginang Norma Dayag. Nakatutok po ang buong Kim Pao Nation, kina Kim and Paula Avellino, and syempre sa magiging anak po nila mga ka-Kim Pao. Kasi ito yung mga wini-wish, nire-request at pinagdarasal po ng marami. Kasi nga po gusto na nilang mag-anak din si Chinita Princess para syempre may tagapagmana po ng mga pinaghirapan ni Chinita Princess, di ba mga ka-Kim Pao? Kesa naman sa mawawala lang, kesa naman sa mapupunta sa iba, edi sana, di ba? Sa kadugo or sa anak niya na lamang po na tagapagmana ng mga kayamanan at property investment ni Chinita Princess. Ganon din po ni Paulo Avellino. Pero hopefully kahit na mag-anak or mag-asawa na sila mga kakimpaw or mag-settle na sila, sana makita natin pa rin continue si Chinita Princess sa Showtime or sa ASAP. Kahit doon man lang mga kakimpaw, di ba? And sana makagawa pa sila ng isa pang uh, pelikula or movie by 2026. And nababalitaan ko na din ito mga kakimpaw na nakaschedule na nga daw by fourth quarter or second quarter daw ng 2026. So yan, sureball na yan mga kakimpaw na may naka-line up na project for Kim and kay Paolo Avellino. Kaya ngayon pa lang, super excited na kaming mga fans dahil ano kayang kwentong meron doon, di ba? Kasi every time na may project si Kim and Paula Avellino, yung kwento talaga yung tinitingnan natin kasi ang huhusay nilang actor at actress mga kakimpaw, di ba? Talagang nahuhook tayong lahat. Kaya abangan natin yan. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Daya. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. At ang pangalawang komento naman mula po kay Ginang Corazon Carilla. Sabi niya dito, Ma'am Durs, masayang-masaya kaming mga seniors, buong mundo. Kung nagsasama na si Kim Chu and Paula Avellino, nasa tamang edad na sila and financially stable na din. Walang problema, Ma'am Durs. Sayang kung walang anak si Kim Chu. Merry Christmas to you both and sa iyo din, Ma'am Durs. Love tayong lahat. Parang may kapayapaan ang ating buhay, bawat isa sa atin. Yes, maraming salamat po, Ginang Corazon Carilla. Sobrang saya po ng Kim Pao Nation nang marinig po nila yan kanina mula po sa isang commenters natin. 'Di ba? Sana nga po may katotohanan yung nababasa natin, 'di ba? Mula daw ito di umano kay Audrey Diaz. Well, mga kakimpaw, nasa kanila na naman yun and syempre nasa tamang edad na naman po si Kim and Paolo Avellino. Parang may nagtanong nga daw po kay Audrey Diaz kung nagsasama na daw si Kim and Paolo Avellino kasi parang di umano nakikita daw sa isang kondo. So yan po yung nabasa natin kanina. And wala namang kaso yan mga kakimpaw since alam naman natin kung ano pong meron kay Kim and kay Paolo Avellino. Diba? So maraming salamat po sa komento, Ginang Corazon Carilla. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa gabing ito. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa episode 11 and 12 na inilabas po ng Prime Video PH kanina. Grabe, ang daming disappointed. Bakit kaya disappointed? So mamaya tatalakayin natin yan. So kamusta po ang panonood ninyo? Mixed emotion na naman ba sa mga eksena ni Kim and Paula Avellino dito sa The Alibay? Matapos nga pong mapanood ito ng mga Kimpaw Nation, mga kakimpaw, yung iba hindi makahinga. Bakit kaya? Parang ang daming disappointed. So ganito kasi yan mga kakimpaw, no? Kinakalampag po nila si Ma'am Carlina de la Merced, ang Dreamscape, and syempre ang Prime Video PH. Bakit daw po tila ang daming cuts ng naturang series 11 and 12 na episode? Sabi nga po dito ni Ocean, paging Miss Carlina de la Merced, stress na lang po bang makukuha namin?
Wala po ba ang mga to? Char lang po, pero pwede naman po kahit story time na lang po. Sobrang kaka-stress ang episode 11 and 12, Diyos ko. Tapos wala na naman yung forehead kiss. Sobrang dami pong na-stress mga kakimpaw sa episode 11 and 12 and sana daw ay bumawi sa pinali. Yan po ang mga nababasa natin na komento and syempre mga nakapost dito sa X. Then sabi pa ng isang fan dito sa X, sundot-sundot lang yung kilig pero ba't pati yung nawawala pa? Sinasadyang alisin yung kilig factor kaya pala hindi pa full circle for Pau or masyado lang mabilis turn off events. Kaya hilong-hilo na ako. Send the help please. Tapos sabi pa ng isa, pinaiyak mo ako Kim Chu. Irma Kimsin is a tear jerker. So grabe mga kakimpaw, no? Mas hinahanap pa po ng Kimpaw fans at mga netizen yung kiss sa forehead and yung kissing scene dito po sa kotse kesa sa nawawalang USB. Paano ba naman kasi? Ang dami daw cut po ng naturang eksena. Saan napunta yung mga eksenang yun? So sobrang stress po ang inabot ng mga Kimpaw Nation at viewers ng The Alibay sa episode na to. Sobrang intense ng mga eksena doon. Mixed emotion na naman. Sobra. Grabe mga kakimpaw. Nakakaiyak talaga yung eksena. And mukhang mga luhaan po yung mga nanood kanina ng The Alibay. Lalo na yung eksena ni Ma'am Irma Adlawan with Junita Princess habang nakaratay po siya sa hospital. Grabe yun mga kakimpaw. Sobrang husay din po ng aktingan ni Junita Princess. Talagang nadadala niya po yung mga viewers. Ganon din si Paolo Avellino. Parang dinadala po niya sa eksena na ganun. 'Di ba? Ang husay po niya. Ganon din si Paolo at ang iba pa pong mga actor at actress dito sa The Alibay. Grabe mga kakimpaw. Sobrang stress ang 11 and 12. So sana sa susunod po na episode, makabawi naman ang Prime Video PH or ang Dreamscape dito. Kasi mukhang nabitin at mukhang naghahanap ang mga Kimpaw Nation sa mga eksena ni Kim and Paolo Avellino, lalo na yung kissing scene sa car and kiss sa forehead. So, antabayanan natin mga kakimpaw, baka ilabas po yan ay sa Free TV. Kasi syempre, meron din po mga restriction sa Prime Video PH, kaya meron silang kinakat talaga. Kaya kung inyong mapapansin, medyo yung editing po ng The Alibay, medyo matagal talaga. Pinulido po talaga nila yung mga eksena para wala silang ma-violate. Pero pag pinalabas na po yan sa Free TV, wala na yung cut-cut mga kakimpaw. Kaya antabayanan natin yung paglabas ng The Alibay sa Free TV. Yun yung nakikita kong rason mga kakimpaw. Pero antabayanan na lang din natin sa finale. Malakas ang naging reaksyon ng mga fans nang mapansin nilang may mga nawawalang bahagi o eksena sa seryeng The Alibi ni na Kim Chiu at Paolo Avellino. Para sa mga manood, hindi ito simpleng editing issue lamang. Ito ay tila pagkakait sa kabuwang kwento at emosyon na kanilang inaabangan at sinusubaybayan linggo-linggo. Marami sa fans ang nagsabing may mga eksenang biglang putol, may mga linyang parang kulang sa konteksto, at may emosyonal na eksena na tila hindi nabigyan ng sapat na build-up. Dahil dito, nabawasan ang impact ng ilang importanteng tagpo sa istorya. Hindi na nahimik ang fans. Sa social media, umani ng komento ang issue mula sa pagkalito, panghihinayang hanggang sa pagkadismaya. Ayon sa kanila, pinaghirapan ng mga artista ang bawat eksena. Inantay tinabangan ng fans ang bawat detalye. Sayang ang lalim ng kwento kung may puputulin. Para sa solid supporters ng Kimpaw, hindi biro ang pagtanggal ng eksena dahil bawat sulyap, linya at emosyon ni na Kim at Paolo ay may saysay sa kabuuan ng serye. Bagamat posible na may technical o oras na dahilan kung bakit may na-edit out na eksena, malinaw na kulang ang komunikasyon sa audience. Ang The Alibi ay isang seryeng pinuri dahil sa husay ng pag-arte, matinding chemistry at emosyonal na kwento. Kaya natural lamang na maging maselan ang fans sa kahit maliit na pagbabago. Kung may kailangang i-edit, mas mainam sana kung ipinaliwanag ito ng maayos o kaya inilabas bilang deleted scenes o director's cut. Ang matinding reaksyon ng fans ay patunay lamang na mahal nila ang serye. Pinapahalagahan nila ang trabaho ni na Kim at Paolo. Malaki ang emotional investment nila sa kwento. Hindi ito simpleng reklamo. Ito ay anyo ng suporta at malasakit. Positibo pa rin ang ganitong ingay kung tutuusin.
Ipinapakita nito na buhay ang fandom, may demand para sa kalidad at may audience na handang ipaglaban ang kwento. Kung ayusin at pakikinggan ng production ang hinaing ng fans, posibleng mas tumbay pa ang kredibilidad ng serye, mas lalong magmahal ang audience, at mas maging makabuluhan ang tagumpay ng The Alibi. Ang isyung ito ay hindi laban sa serye, kundi para sa serye. Gusto lang ng fans ang buo, malinaw, at makatarungang presentasyon ng kwentong minahal nila. Lalo na't dala ito ng dalawang artistang to ang ibinigay na husay at puso, sina Kim Chiu at Paulo Avellino. Hindi may kakaila na ang The Alibi ay isa sa mga seryeng pinakamalakas ang impact sa mga manood, lalong-lalo na sa fans ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Kaya't hindi nakapapagtataka na nang mapansin ng mga taga-subaybay na may mga nawawalang eksena o putol na bahagi, agad itong naging malaking issue sa fandom. Para sa maraming fans, ang bawat segundo ng serye ay mahalaga. Hindi lamang ito basta eksena, ito ay emosyon, paliwanag sa kwento at lalim ng karakter. Kaya kapag may nawawala, ramdam agad ang puwang. Maraming manood ang nagsabi na may mga eksenang biglang tumatalo ng kwento, may mga emosyon na hindi buo ang dating. May mga eksenang sana ay nagpaliwanag ng motibo ng karakter pero biglang nawala. Dito nagsimula ang pakiramdam ng panghihinayang. Dahil kitang-kita ang husay ng pag-arte ni Kim at Paulo, mas masakit isipin na may mga eksenang posibleng lalo pang nagpaangat sa kanilang performance. Ngunit hindi na ipakita. Hindi tahimik ang Kim Pao fandom. Ang kanilang pagpupumalag ay hindi paninira, kundi pagpapahayag na malasakit. Ipinaglaban nila ang buong kwento, hustisya sa trabaho ng mga artista, respeto sa oras at emosyon ng manonood. Para sa fans, ang pagputol ng eksena ay tila pagbawas sa pinaghirapan ng buong production, lalo na ng mga artista na todo bigay sa bawat emosyon. Kapag may nawawalang eksena, apektado hindi lang ang daloy ng istorya, kundi pati ang character development, emotional connection ng audience, intensity na mahalagang tagpo. May mga eksenang dapat sana'y nagbigay linaw kung bakit ganoon ang kilos ng karakter ni Kim at Paulo, ngunit dahil sa editing, naging bitin at palaisipan ang ilang pangyayari. Mahalaga ring tandaan na ang galit at lungkot ng fans ay nagmumula sa pagmamahal. Kung walang pakialam ang manonood, hindi sila magrereklamo. Ngunit dahil mahal nila ang serye, gusto nila itong maging pinakamahusay. Ito rin ay patunay na malakas ang hatak ng Kim Pao tandem, malalim ang investment ng audience, mataas ang inaasahan ng publiko sa ganitong klaseng proyekto. Sa halip na maging negatibo, pwedeng gawing aral ito ng production, mas maging maingat sa editing, mas makinig sa feedback ng fans, maglabas ng extended o uncut scenes kung maaari. Kung magagawa ito, tiyak na mas lalo pang lalakas ang suporta ng fans, gaganda ang reputasyon ng serye, mas mapapahalagahan ang galing ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Ang isyong ito ay hindi simpleng reklamo. Isa itong malakas na boses ng mga manonood na nagsasabing, mahal namin ang seryeng ito, kaya gusto naming makita ito ng buo at tapat. Sa huli, nananatiling mataas ang respeto at paghanga ng fans kina Kim Chiu at Paulo Avellino. At kung may kulang man sa palabas, malinaw na hindi ito dahil sa kanila, kundi sa proseso sa likod ng kamera. Para sa akin, makatarungan at may pinanggagalingan ang reaksyon ng mga fans tungkol sa umano'y nawawalang bahagi sa The Alibi ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Hindi ito simpleng ingay o reklamo lang. Ito ay reaksyon ng mga manood na lagang sumusubaybay at invested sa kwento at sa mga karakter. Malinaw na ang serye ay may malalim na istorya at mabibigat na eksena, kaya kapag may mga putol o nawawala, ramdam agad ang epekto. Nagiging bitin ang emosyon, nagugulo ang daloy ng kwento, at minsan ay nawawala ang linaw ng motibo ng mga karakter. Sayang ito lalo na todo ang bigay ni Kim at Paulo sa kanilang pag-arte. Kitang-kita ang effort at husay nila sa bawat eksena. Sa kabilang banda, posible ring may technical o creative decisions ang production kung bakit may mga na-edit out. Ngunit ang naging problema ay tila kulang ang paliwanag sa mga manood. Kapag walang malinaw na komunikasyon, natural lang na magtanong at magreklamo ang fans. Sa kabuuan, ang balitang ito ay patunay na malakas ang hatak ng serye, ipinapakita na mataas ang standard ng audience, senyales na mahalaga sa fans ang kalidad at buang kwento. Kung pakikinggan ng production ang hinay ng fans at gagawa ng paraan tulad ng paglilinaw o paglabas ng dagdag na eksena, mas lalakas pa ang tiwala ng publiko sa The Alibi. Sa huli, postibong ingay pa rin ito dahil nagmumula sa pagmamahal ng mga manood sa serye at sa tambalan ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Dagdag pa rito,
Mahalagang tingnan ang isyung ito bilang salamin ng lakas at impluensya ng mga fans ng The Alibi, lalo na ng tambalang Kim Chiu at Paulo Avellino. Hindi lahat ng serye ay nagkakaroon ng ganitong klaseng reaksyon. Nangyayari lang ito kapag malalim ang koneksyon ng manonood sa kwento at sa mga karakter. Isa ring mahalagang punto ay ang respeto sa audience. Sa panahon ngayon na mabilis magbigay ng opinyon ang mga manonood sa social media, mas nagiging mahalaga ang transparency ng production. Kung may kinailangang i-edit o putulin dahil sa oras, censorship, o creative direction, malaking tulong sana kung ipinaalam ito ng maayos upang maiwasan ang haka-haka at pagkadismaya. Dagdag din dito ang usapin ng pagpapahalaga sa trabaho ng mga artista. Ang bawat eksena ni Kim at Paulo ay pinaghandaan, emosyonal, pisikal at mental. Kapag may mga eksenang nawawala, tila nababawasan ang pagkakataong makita ng publiko ang buong saklaw ng kanilang pagganap na sana'y mas nakapagpapatibay pa sa kwento at karakter. Maari rin itong magsilbing aral sa mga susunod na proyekto. Mas planadong editing at storytelling, mas bukas na pakipag-usap sa fans, posibilidad ng extended version o special cut para sa streaming platforms. Sa mas malawak na pananaw, ipinapakita ng balitang ito na mas mapanuri na ngayon ang mga manood. Hindi na sapat ang basta maglabas ng palabas, inaasahan nila ang kumpleto, malinaw at dekalidad na kwento. Sa huli, kung maayos na haharapin ng production ng isyung ito, maari pa itong maging positibong turning point para sa The Alibi. Dahil sa kabila ng lahat, nananatiling buo ang suporta ng fans kina Kim Chiu at Paulo Avellino at malinaw na handa silang ipaglaban ang seryeng minahal nila.